Apat na po sa 158 na mga pumuga sa North Cotabato District Jail ang nahuli ng muli. Sa gitna ng pagtugis sa mga preso, pinasok din ng mga otoridad ang isang komunidad ng MNLF o ng Moro National Liberation Front. Live mula sa Kidapawan City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, patuloy ang paghahanap ng mga otoridad dito sa mga pumugang preso mula sa North Cotabato District Jail sa buong lalawigan ng North Cotabato. Pinasok ng mga sundalo ng 7th Infantry Battalion at PNP Regional Public Safety Battalion ang isang komunidad ng Moro National Liberation Front sa Matalam, Cotabato. Dito raw kasi namataan ang ilang armadong lalaki. Maingat na sinuyod ang lugar dahil baka may ambush. Kabilang sa pagsisikap na ginagawa ngayon ng tropa ng pulisya at ng Philippine Army ang pagpasok dito sa isang komunidad ng MNLF para hanapin nga itong ilang mga pumugang inmates na maaring nagpunta sa lugar na ito. Dito sa kubong ito nagpahinga raw ang may 30 armadong lalaki na kasama sa umatake sa North Cotabato District Jail. Kasama nila ang ilang mga inmates. Sabi nila doon sa matanda, sir, nagtatanong kung saan yung daan palabas. Sa isa pang kubo may naiwang solar charger at may palatandaang kakaalis lang daw ng mga inmates sa lugar. Sa lugar naman malapit sa kulungan, makikita ang bakas ng bakbakan gaya ng mga grater ng 81mm mortar at mga hindi pumutok na rifle grenade ng mga kalaban. Sa bayan ng Kabakan, hinabol naman ng pulis at militar ang leader ng grupo na si alias Commander Derby at ilang nirescue nitong inmates. May nakitang mga armado na allegedly kasama sa mga nag-rescue sa mga inmates sa Cotabato Provincial Jail. 22 inmate naman ang nahuli ng militar at mga barangay tanod kasama ang mga pulis sa Matalam at Kabakan. Isinailalim sila sa booking procedure bago ibalik sa piitan. Kwento ng mga tumakas na inmate, matinding hirap ang kanilang dinanas matapos pumuga. 3 araw kami, hindi kami nagkain. Kasi sabi nila, sunugin daw yung jail. Yun, tumakbo kami. Matapos mabalitaan na nahuli ang ilang pumuga, agad nagpunta sa Kabakan PNP ang mga nag-aalalang kaanak. Ibalik ko. Kaya di ko gusto nung magtago-tago. Ang gusto ko, makalabas siya. Hindi na makatago-tago. Sa huling tala ng mga otoridad, 40 na preso na ang nahuling muli. 8 ang patay at 2 ang sugatan, habang 100 at 9 pa ang kasalukuyang pinaghahanap. Ma'am Jess, nabanggit ko nga sa aking report na bago ibalik sa piitan itong mga nahuli o na-recover na mga inmates ay sumasailalim muna sila sa proseso. Isa sa mga proseso na dinadaanan nila sa kamay ng Philippine National Police ay sumasailalim sila sa investigasyon. Pinapag-execute ng affidavit. Ito'y bilang bahagi ng ginagawang sariling investigasyon ng Philippine National Police para malaman kung sino ang naging mastermind ng pagtakas at kung meron bang kapabayaan o di kaya collusion itong mga jail guards ng BJMP dahil nakatanggap ng impormasyon itong mga pulis na ilan sa mga inmates sa loob ng piitan ay may hawak daw ng mga cellphone nung araw ng pag-atake na maaring naging dahilan sa pagtimbre nito na sa mga umatake dyan sa district jail na umatras pansamantala itong puwersa o augmentation force ng Philippine Army na siyang sumusuporta nga dito sa mga jail guards o mga tauhan ng BJMP dyan sa North Cotabato District Jail kapag sila'y nakakatanggap ng threat. At nung December 31, nakatanggap nga sila ng threat na maaring may pag-atake, a rescue na mangyari at dumating dito yung mga augmentation force ng Philippine Army. Pero dahil nagdagatibo yung threat, pansamantalang umatras muna at pumunta sa iba nilang duties itong mga tauhan ng 39th Infantry Battalion. Pero tiyempo rin naman na nangyari yung atake nung wala na doon yung puwersa ng Philippine Army. Ma'am Jess. Chino, may connection ba yung nangyayari dyan sa Cotabato dito sa threat na namomonitor ng authorities dito sa Metro Manila lalo na't magpipista sa Quiapo next week? Alam mo Ma'am Jess, wala ako personally na nakikitang parang connection between yung pagpuga at dyan sa sinasabing threat ngayon mula sa mga lawless groups, yung mga terorista
dyan naman sa Metro Manila. Pero ang alam natin, ilan sa mga pumuga ay mga tinatawag na high-risk targets dahil ito yung mga taong convicted na o hinuli dahil sa mga suspect ito, no, sa mga serye ng pambobomba dito sa North Cotabato. Ang alam lang din natin, yung main motivation na lumilitaw, yung pag-atake daw ng di umano'y alias Commander Derby na dating miyembro pa rin ng MILF ay para i-rescue itong kanyang mga kasamahan na nakapiit nga sa loob ng North Cotabato District Jail. Bagamat hindi rin natin inaalis yung posibilidad, no, na maaaring ganti ito o di kaya isa pang pagkukuha, no, o pag-recruit, no, nitong mga dating mga bombers para maipagpatuloy kung ano man itong ginagawa ng mga lawless groups dito sa North Cotabato. Pero going back to your question, no, medyo walang connection na nahahanap o nakikita itong mga otoridad na may kinalaman ito sa threat level dyan sa Metro Manila. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Kidapawan at sa Cotabato, Chino Gaston.